Kuya Mark, ano yung mga paraan para po mag-falsify ng mga dokumento? Ang mga example ng pag-falsify ng dokumento, first, nag-falsify kayo ng birth certificate. Yan, number 1 yan. Okay, birth certificate na may iba dyan na kahit 16 pa, nag-falsify, ginawang 18 para makatrabaho na maging OFW sa ibang bansa. Bawal yan. Ganun yan. Daming nangyari dyan. In fact, may kausap ko last week na yung matanda na siya ngayon, but nung bata pa daw siya, pinafalsify yung birth certificate niya para makapunta siya sa ibang bansa. Mali yan. Falsification of public document through your birth certificate. Mga titulo, pinapasipay mo ang titulo. Yung mga invoice and mga resibo sa BIR, di ba? Yung mga contractors na may mga kunwaring resibo para mabawas, para to avoid taxes. So, falsified or fake invoices or receipts. Yung tinatawag na falsified o yung forged signatures. Yung perma mo, pinake ang perma mo. Yung mga diploma, pinake ang mga diploma, mga ID ng driver's license, mga, ano ba ibang ID dyan? Mga Pag-ibig ID, PhilHealth ID, yan. Mga, pwede ma-falsified documents yan. Ang mga paraan naman sa pag-falsify ng dokumento, yung una is yung tinatawag na yung perma mo, forge yung perma. Pangalawa, making untruthful statement of narration of facts. Gumagawa ka ng isang dokumento, statements, hindi pa na-notarize statements, affidavit. Tapos yung affidavit na yan, hindi naman totoo ang pinagsasabi mo. Making untruthful statement of the narration of facts. Gumagawa ka ng affidavit. Aside sa under oath, perjury yan. Tapos yung affidavit mo, yung sinasabi mo doon, hindi katotohanan, pagsisinungaling, making untruthful statement of narration of facts. And altering dates. For example, binago mo ang dates ng affidavit na yan. Binago mo, iniba mo yung letter sa date ng letter. So that is already considered falsification of a document.